pansin. Okay, maganda nga po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa WOW Action Balita, no? Maganda nga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig ngayon sa programang WOW Action Balita, maganda nga po sa inyong lahat, ano? At syempre, mamaya po itatalakayin po natin ang iba't ibang issue gaya po ng presidential ball at yung mga nanalo, no? At ganun pa rin yan hanggang hindi po nakakaupo, no? At bagamat late po tayo sa ating programang WOW Action Balita ay tayo ay humihingi po ng kaunting paumanhin sapagkat sobra ang traffic, no? At yan po yung ating mga inihingi ng paumanhin, no? Sapagkat dapat ay alas 3 po tayo uupo, ay hindi po tayo nakaupo kundi ngayon lamang po, no? Minus 20 para alas 4 na po, no? Ang oras po natin. At siyempre, bago po tayo tumalakay at pumalaot, ano, sa ating programang WOW Action Balita, ay humingi po ng paumanhin itong si Police Chief Inspector Sam Huhila at PCR ng ABSI Group, na kung maaari daw ay sa next Merkules, sapagkat napaka-importante lang ang kanilang pinag-uusapan, at tungkol sa kanilang conference, no? At kung ano man yung conference na yon ay okay lang po yon, Major. At talaga naman pong kailangan natin pagka yung ganyan ay mag-adjust po tayo. Kaya congratulations at sa inyong pagbibigay ng mga mensahe, no, sa nakaraang 4th year anniversary ng WOW Action Balita kay Police Chief Superintendent Pablo Boyet Balagtas, ano, ang director ng ABSI Group, at kay Police Chief Inspector Sam Huhila, ang PCR ng ABSI Group, no? Thank you. At sa lahat po ng mga bumati na yon, at sana lagi po namin kayong makasama kapag dumarating po yung mga ganitong okasyon, sapagkat kayo lamang po ang aming mga inspirasyon. Yung mga nakakasama namin sa haba po ng kung ilang taon po tayo naglilingkod sa ating pagsiservisyo publiko, kasama po kayo. No, kasama po kayo sapagkat kayo ay PNP, no, ABSI Group. At sa iba't ibang kagaya po ni Police Senior Inspector Apolonio Balubal, Police Chief Inspector Michael Chavez, ang hepe po ng Intel ng Parañaque, at kaya siyempre kay Police Senior Sop Ariel Leonor Andrade, ang Chief ng Parañaque Police, at yung pong si Major Kapukyan ng PCP 1 Commander, no, ng Parañaque. At sa lahat po, at kay Police Superintendent Junito Maslang, ang Bureau of Fire Protection, na siyang chief ng Taguig Fire Protection, ano? At atin pong pinasasalamatan lahat po sila. At si retired Colonel Alberto Dulay, at yung nasabing mga civilian pa na bumabati sa ating programa, at thank you po. At ito nga po ay sinasabi natin, ay bago po tayo talaga yung matindi ang mga nagiging palaisipan ng taong bayan, ano, ang lagi po nilang katanungan sa magiging next president ng ating bansa, kaya ba? Kaya ba? Yan po yung katanungan nila. Mangyari po ba ang sinasabi po nila? Yan po yung kanilang mga haka-haka, agam-agam,
Pero doon sa ipinangako po, hindi ko man nakakausap ang sinasabing pang-16 president ng ating bansa. At kahit hindi ko po nakakaharap siya ng personal o nakakapanayam man lang via phone pats, no? Ay binigyan po tayo ng diin ng ating kasamahan na si Ambassador Terona, no? Sapagkat siya ay naging guro po na nasabing magiting at mahusay di umano na ito ay hawak ng buong Pilipinas. Kayang-kaya daw, no? Kaya yan po yung pinaninindigan po ng programang ito, sapagkat may mga nagre-rekomenda at sinasabi nga siya lamang daw, siya lamang ang mayroong ganitong prinsipyo, yung sinasabi pong uunahin niya lahat ang mga drug lord sa ating bansa. Tama yon. Unahin niyo po yan. Salot po yan sa lipunan. Maging bata, matanda, bulag, pipi, bingi, walang ngipin at may ngipin, lahat po yan ay biktima ng nasabing droga. Kaya po tayo ay sa palagay ko, dapat ang unang maimbestigahan ng ating uupong presidente, sibakin lahat ang mga nasa PIDEA, sibakin lahat ang PNP, yung may mga record, tanggalin, palitan, yung mga walang record doon sa Davao, ipadala nyo dito sa Maynila, at yung mga may record po dito sa Maynila na matatapang at itigas, ulo, itapon nyo sa Mindanao. Yung bang ang destino nila habang buhay na. Kapag ka sila ay buhay na bumalik sa kanilang pamilya, ayan, pwede na silang magretiro. No? Dapat ganon ang maging pagpapasunod ng pan-16 president na si Duterte. No? Sana lahat po ng pulis dito sa Maynila alisin, lalo po yung nasa sangkot sa iba't ibang katiwalian gaya ng Kotong, pag-abuso sa kanyang kapangyarihan, pagbibigay ng proteksyon, lahat po yan itapon nyo doon sa Mindanao. At habang siya ay pulis, nasa Mindanao po siya, wag nyo na pong ibalik dito sa Maynila. At yung mga nasa Mindanao naman po na mga pulis na matitino, ipadala nyo po dito sa Maynila. Para na sa ganon, makuha nyo po yung talagang nais nyo na maipatupad dito sa ating bansa. Hindi lamang po yung sinasabi natin na ang kagaya ng mga tao na talagang gustong-gustong kayo ay umupo na agad, no? Para na sa ganon, yung 3 to 6 months na sinasabi po ni Senador Cayetano at ng inyong lingkod, ay sana maipatupad na po. Ito po ang unang kahilingan po ng programang ito. Dahil katambal po nyo sa pagtakbo si Senador Cayetano, hinahamon ko po ang tanggapan ni Senador Cayetano, unahin po ninyong linisin ang Taguig sapagkat nandyan po ang napakaraming drugs. Ayan, unahin po ninyo. At ayan po ang kahilingan po ng programang ito, kagalang-galang na Presidente Duterte. Unahin po ninyo ang buong Taguig, para na sa ganon ay malinis po yan. Sunod nyo po yung Pasig, lintik po. Sindihan nyo na po doon sa Luneta yung mga yan at patayuin nyo at iparing squad nyo yung mga protektor. At wala pong magawang mga opisyal. Kahit yung mga mayor na siyang protektor, ipadala nyo po sa Mindanao. Doon nyo ipapiring squad. Yan. Galing. Yan ang sinasabi natin, ang bilis.
Ay, nung panahon po ni Marcos, hindi ko sinasabing kayo po ay magiging si Marcos. Ang unang nahuli na pinaka-big time syndicate ng drugs ay pinipiring squad po niya. O, di ba natakot? O. O. Parang job ni Manny Pacquiao yan eh. Ha? Ayun po yung ating kahilingan. Galang-galang na presidente ng Pilipinas ay ang uunahin po ninyo pagdurog sa sinasabing 3 buwan hanggang 6 na buwan, durugin nyo po ang buong Taguig. Ha? Yung droga dyan sa Taguig. Pangalawa po, yung illegal gambling. Pangatlo, yung mga video karera po dyan. Ha? Napakarami po dyan. Color game ng mga buhay. Ha? Isunod nyo po ang Pasig, Quezon City, tapos Muntinlupa, Maynila, lalo dyan sa San Andres Bukid. Nako, pagtatampalin nyo na yung mga barangay captain dyan na salbahe. Ha? Yan, ano ba yan? Aeroplano? Missile. Baka sungaw yan, ha? Oh, yan, kita mo. Ayaw pumutok. Yan yung binili ng mga general na paputok na ayaw pumutok. Peke. Pah! Peke kayo talaga eh. Ha? Yan, pagsisibakin nyo po yan. Lahat yan. Yung mga general na nakakuha po ng goodbye, yung paalam na ilang milyones, ay bawiin nyo po. Bawiin nyo po sa kanila dahil hindi po naman sila nagserbisyo na publiko sa taong bayan. Kung hindi po, ninakaw po nila sa kaban ng bayan. Ano pa yung mga kasuotan ng ating sundalo? Ano po yung kasuotan ng ating kapulisan? Maliliit na allowance, baril na teka-teka. Oh, pagkatapos... Oh. Sinasabi ko, handang-handa si Alin. Ang galing mo, Alin, Parang, yung paborito ba ni, yung paboritong tugtog ni Duterte, nakahanda na ba? Ha? Alam nyo, kahit hindi po ibinoto, eto, totohanan po, kahit bungkalin nyo po yung aking balota, hindi po ako bumoto kay Duterte. Totohanan po yan. Kahit ipabaril po ako dito. Ha? Totoo po yan. Kasi ang ayaw ko lamang po sa kanya yung mga nakita ko, doon na binaliktad ang bandera, pagkatapos yung Joma season, no? Yan po ang inayawan ko. Pero lahat po ng kanyang paninindigan, pagbabago, suportado po ng programang ito. Ang lahat ng sinabi nyo, maliban lamang doon sa ibinaliktad ang bandera at saka ipinakita yung mga MILF na nagbabanta. No? Yun po ang ayaw ko. Ha? Okay. At ito ipapahanda po natin yung paborito ng kagalang-galang. O kita nyo kagalang-galang na presidente ng Republika ng Pilipinas. Aba, dahil nga, Okay. At yan may kumukontra agad doon sa kabilang sa China. No? Dahil yung sabi nga nagkaroon tuloy ako ng inspirasyon nung binabanggit ni Ambassador Tirona na ang nasabing uupong presidente, panlabing-anim na presidente ng buong Pilipinas ay may puso daw ito. At maawain. Ang gusto nito ay pantay-pantay. At nililiwanag po natin agad, yung pantay-pantay na sinasabi, hindi pwedeng maging pantay-pantay. Dapat, yung sinasabing pantay-pantay, sa batas po. No? Yung timbangan natin,
Yun sana yung sinasabi ng ating kagalang-galang na presidente ng Pilipinas na si Duterte. Yung timbangan po ng mahirap at mayaman ay dapat baliktarin. Ha? O kaya tanggalin na lang po yon. At wag po natin piringan. Tanggalin po natin ang piring ng katarungan para nakikita po natin kung sino po yung iniimbestigahan natin at kung sino yung hinahatulan natin. Di ba? Ganyan po ang pinakamaganda. At doon naman po sa sinasabi po natin, gaya po na sinasabi natin, yung mga blatter, ha? Hindi po tayo naniniwala doon sa sinasabi ng sekretary o nung XO ng Tambo Parañaque na yaang blatter ay inililigpit at itinatago at hindi pwedeng ipakita sa gustong tumingin. Mali. No? Kaya yan po yung dapat ay mapagtuunan ng pansin. Ha? Ng ating magiting na bayaning buhay, no? Ang bayaning buhay po natin na ngayon ay upo sa pagka-presidente, ay nakita nyo naman, number one, ha? Number one. Parang si Ejercito, ang sign niya, number one. Oh. Pero ngayon, hindi na po siya number one, si Ejercito. Na-kick out na po siya sa Laguna. Kaya yun po yung ating panawagan. No? At isunod po natin yung mga towing company. Sipain nyo na rin po yung sinasabing si Attorney Nunez. No? Sipain nyo na rin po dyan sa tanggapan ng MMDA. Kasi kung ang uupo dyan sa MMDA as chairman ay si Ted Filon, ay magaling na tao yan, no? At talagang may paninindigan. Ang kailangan po natin yung kapag ka naitalaga sa posisyon na yan, kailangan ay durugin talaga yung lahat ng mga protektor sa iba't ibang tanggapan ng ating bansa. Alam mo, ang hindi gumagamit ng ganyan si Duterte, no? Baril ang kanyang ginagamit. Huwag naman yan, kasi masyadong malakas naman yan. Madudurog naman ang buong Pilipinas. Biruin mo, pang kodita na yan hindi po tayo nag-aano ng kodita. Ha? Ang sinasabi natin, yung ginagamit para doon sa mga kriminal, no? Kamay na bakal, ngipin sa ngipin, baril sa baril. Kung 45 ang gamit ng mga kriminal, dapat dyan Armalite ang itutok sa kanila. Para na sa ganon, malumpo po sila lahat at maubos ang mga kriminal sa ating bansa. Hindi pa man po, sinasabi ko na po, para ko na nakikinikinita, kapag ito ay pinatupad na talagang totoo na ang kanyang pag-upo, isa po tayo sa magbubunyi sa ating programa. Sana pag-upo ng nasabing presidente. Okay. At, Okay, 3. Okay. At ito ay inaalay na programang ito, ang awitin na paborito, di umano, ng ating incoming president, number 16 president, na si Duterte. Bigyan natin ng daan ang awitin na to para na sa ganun, lagi niyang maalala na mayroong mga nagmamahal sa kanya. Go!
Mabalud sa kapalaran puno na, sa imo kanakong pagdakmal. Nalisang ako nga ibanlas sa baybayon sa mga timawa o alao. Pagkabangis kayo kintaw sa akong gidangatan, laos naking paglao hunog naking kalagwa. Nailain nga ako pangkadampan ubalod sa palad ko, punong na intaon o punong na. Pagkabangis kayo't ikaw sa akong gidangatan, laos naking paglao bunog naking kalagwa. Nailain nga ako pangkadampan ubalod sa palad ko, hunong na intaon o hunong na. Sabay ang
on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Aksyon Balita. Inubutuloy tayo, no? At para po yan sa nalalapit na pag-upo ng ating presidente na si Duterte, no? Yung tatlong paborito po niyang kanta ay pinatugtog po natin dito sa ating programang Wow Aksyon Balita. At dito lang po yan napakinggan, ha? Tandaan po ninyo, wag po kayong mangopya, ha? Bawal po ang nangungopya. Ha? Dito lang po sa programa namin yan. Ha? Sa Wow Aksyon Balita. Sapagkat ni-research po yan ng ating mga kasamahan at ng ating boss, no? Na yan, tatlong yan ang pinakapaborito niya na awitin. Para po sa lahat po ng mga supporter ng nasabing si President Duterte, ang lahat po ng awiting pinatutugtog po natin ay para po sa kanya yan. Nang sa ganon, lagi po siyang magkaroon ng inspirasyon. Sana ang lahat po ng kanyang inspirasyon ay ang taong bayan. No? Huwag po sana siyang lumihis doon sa kanyang mga ipinangako. Sa kanyang mga ipinangako, 3 hanggang 6 na buwan ay uubusin niya ang lahat ng sagabal sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya po naman nagkakaroon po tayo ng mga kriminal na lumalabas dahil sa kahirapan, kagutuman, lahat po yan, nandyan po yan, nakapaloob po yan
Sapagkat kung mabibigyan lamang ng pagkakataon na lahat ng mamamayang Pilipino ay magkaroon ng bawat isa ay magkaroon ng hanap buhay, mabigyan po ng hanap buhay ng uupong presidente, ay palagay ko wala na pong kriminal. No? At kapag mayroon pa nagkaroon ng kriminal at siya ay pinapapasok naman para kumita, magbanat ng buto, hindi yung bibigyan siya ng pera para lamang kumain at gumawa ng katarantaduhan. Wag po. Wag po natin siyang bibigyan ng pera. Pagtrabahuin po natin siya para makita po nila kung gaano kahirap kumita ng pera. At para pagpawisan ang kanilang katawan. O, di ba? Kaya lagi po tayo nagpapaalala na ang pag-upo po ng isang pinaka strongman sa ating bansa, kinatakutan at ibinuto ng 100%. 100% na po o 95% na lang ng bawat Pilipino na may gusto na ngayon na po ay pagbabago. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Hindi na po ninyo kayang lokohin. No? Ang gusto po niya ay pagbabago. No? Ang solusyon po sa lahat ng mga kriminal na nagkalat po sa Metro Manila hanggang sa iba't ibang lugar ng ating probinsya ay kahirapan. Kakulangan sa hanap buhay. Pagkain sa pamilya. Panggigipit ng malalaking tao at may impluwensya. Pang-aagaw na makakain. No? Maghahanap buhay sa kalsada. Huhulihin. Pagkatapos itatapon. No? Palagay ko, yun ay kasalanan. No? Gusto maghanap buhay. Bakit hindi natin paghanap buhayin? Kung si Ted Filon ang uupong MMDA chairman, sana maiayos ni Ted. Sana maiayos. Kung siya na nga ang uupong chairman ng MMDA, yung lahat ng mga vendors sa buong Pilipinas. No? Hindi na po kailangan na kumuha ng demolition team. Ang kailangan lamang yung prinsipyo, yung may sariling paninindigan at matapang. Hindi kailangan may nakaangkas na mga debaril para lamang sundin. Bakit itong sinasabing bagong uupo na presidente, ang kanyang sinabi lamang sa taong bayan, kakulangan sa trabaho, kaya ko yan. Kahirapan, kaya ko yan. Droga, kaya ko yan. Mga kriminal, kaya ko yan. Oh, di ba? Mabilis na solusyon at aksyon. Parang wow, aksyong balita. No? Yan ay magkadikit. Magkasintunog. Mabilis na aksyon at reaksyon ang solusyon. Oh, di ba? Kaya nga po, sabi natin, unahin ng ating presidente ang buong tagiig, linisin ang bakuran na yan, na siyang sanhi ng napakarami at nagkalat na droga, sapagkat sa tagiig po ang karamihan na kumukuha. Oh, hindi kaya, di ba? Hindi po kaya ni Senador Cayetano, mayor yung kanyang asawa, maging yung mga nakaraan, kanilang mga angkan. O, paano ngayon?
Senador Cayetano, hindi po kayo nanalo, pero nanalo po ang katandem po ninyo. Dapat kayo ang manguna na linisin ang buong bakuran po ninyo dyan sa Taguig. Dahil nakakahiya kapag hindi nyo nalinis ang inyong sariling bakuran sapagkat asawa po ninyo ang nakaupong mayor dyan. Oh, mga kapatid mo, congressman, oh, simulan nyo na po habang hindi pa po umuupo ang presidente ng Pilipinas. Sapagkat baka mamaya kahit naging katandem po kayo, kung dyan manggagaling sa inyong lugar ang sagabal sa kanyang ipinangako, maging kayo ay pinangako ninyo, lilinisin nyo ang droga. Baka ikaw ay maging isang sample ng iyong kapartner, no? Sana magawa po 3 hanggang 6 na buwan. O kaya hanggang sa matapos ang kanyang termino. Huwag po natin siyang sakalin ang bagong uupo. Suportahan po natin lahat ng kanyang kampanya laban sa droga, sa mga kriminal, sa mga nagkalat na yan ng mga illegal protector, ng mga PNP o anumang opisyal ng ating pamahalaan na siyang nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng mga illegal. Tulungan po natin siya. Ituro po natin, bigyan po natin ng impormasyon na itong lugar na to ay pugad ng mga katarantaduhan, pugad ng mga kriminal, pugad ng mga droga, at sino-sino yung mga protektor. Yan po ay i-text nyo na po sa programang ito. Para na sa ganon, maiparating po natin sa ating kagalang-galang na presidente, na siyang number 1 na kinatakutan ng kanyang mga katunggali hanggang sa kasalukuyan. Nagkakaroon ng agam-agam kung sila ba ay makukulong, sila ba ay magiging kakampi, sila ba ay patatawarin. Aba, sinabi niya, kung ano ang sinabi niya, siyang masusunod. Oh, di ba? Kaya nga tayo, kailangan sumunod tayo. Bakit pagkadating natin sa Olongapo o sa Angeles, pagpasok pa lang natin, marunong tayo sumunod. Hindi tayo nagbabiolate ng anumang traffic rules nila doon ay nasusunod. Oh, di ba? Maraming takot. Marami yung rumerespeto sa batas ng ibang bansa. So dito sa atin, kaya rin ipatupad yan kung nanaisin lamang ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Gaya po ng presidente ng Pilipinas na kapag sinabi niya, ayaw ko niyan, magsilayas kayo. Kung ayaw niyong abutin ng indulto o dilubyo dyan sa inyong mga nasasakupan. Unahin nyo pong balasahin, alisin ang lahat po ng mga direktor ng ating bansa, direktor ng ating kapulisan. Walang pagbabago eh. Wala pong pagbabago. Lahat po, tanggalin nyo muna. Baka sakali, kung sino yung may iiwan at may magandang track record, yun po ang iwanan po ninyo. Pagalang-galang na presidente ng Pilipinas. Unahin nyo na po yung mga nasa probinsya. Pagsisibakin nyo na po yung mga Region 4A na yan. Talamak po ang sugalan dyan. Talamak po ang wetting. Talamak po ang illegal. Talamak po ang mga illegal na kolorom. Diyan po sa Region 4A. Hanggang dyan sa Rizal. Tambak po ang mga protektor ng mga illegal, droga, gambling. Diyos ko,
patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No. Hindi po tayo pari. Minsan, kumukuha rin tayo at tumuhugot doon sa mga nakikita natin at nababasa natin sa Biblia. Di ba? Sabi nga pag hindi ka raw lumingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong paparoonan. O, kaya kayo, ikaw, tayong lahat, lingunin po natin ang ating mga pinanggalingan. At kung lilingon tayo, siguraduhin po ninyo na nakikita po ninyo yung nililingon ninyo. Baka mamaya paglingon po natin, sinaksak po tayo sa likod. Aba, hindi maganda. Kaya nga sabi ko, sa programang ito, lagi kong pinapanalangin na kapag ka naupo ang presidente ng Pilipinas, sana may mata siya sa likod. Sana may mata siya sa tagiliran. At lagi niyo siyang susubaybayan sa kanyang magandang layunin. Yan po yung panalangin ng programang ito para kay presidente, para matupad ang lahat ng kanyang ipinangako bago siya lumaban sa politika sa pagka-presidente. At yan, pinangako na yan, hindi dapat mapako. Sana po ay hindi po matulad doon sa bangkang papel na pinaanod papunta sa Malacanang. Akalain mo yung bangkang papel na hijack pa. Papunta pang Malacanang yun, Sa katunayan, sa katunayan, dito lamang po nagkaroon ng hijack ng mga bigas at nawala po yung sinasakyang barko. Sige nga, panahon po ng mga Gloria yan. Gloria, Gloria la bandera. Gloria, Gloria la bandera. Kaya panahon naman ng mga Aquino, yung tuwid na daan. Tuwid na daan na nagkabalo-baluktot, pelit na itinutuwid, baluktot pa rin. Ano yung sinasabi ni Rojas? Kapag ka siya nanalo, yung baluktot aking itutuwid. Yung tuwid aking babaluktutin. Ganun ba yon, Alin? Hindi Parang narinig ko na yun sa isang abogado na ang kaso, kapag tuwid ay babaluktutin. At kung baluktot naman, kanyang tutuwirin. At yung tuwid, babaluktutin. Ganyan ang pinag-aralan. Karamihan. Law. Kaya may law. Di ba? At pangalawa, yung sinasabing blatter. Yung blatter. Baka akala nyo, Barangay Chairman De Leon, ng Tambo, Parañaque, dahil kayong may karamdaman, hindi ko po kayo isinasama sa problema na yan. Baka hindi nyo po nakikita kung ano po ang ginagawa ng inyong mga XO. Yung mga XO po ninyo at tanod ninyo ng mga tulog, mga lintik na yan, pagkatapos titingnan ang blatter, ayaw ipakita, sasabihin confidential. Nang tinungo po ng inyong lingkod, alam nyo ang sagot ng inyong sekretary, Kapitan, gumising ka naman. Ang sagot ng inyong sekretary, hindi po naman yun ipinakikita. Confidential po yun. Kundi ba naman, ay nako, kundi ka lang babae, sinasabi ko sa iyo, wag, babae yun. Babae yun. At kundi ka lang babae, sana, sabi ko nga, yung sinabi mo na confidential at hindi pinakikita sa publiko, tandaan mo, pag ikaw din ay nagkakaso at blinater at tinitingnan mo, sana ganyan din ang gawin sa inyo.
itago rin po ang blatter. At wala pa po akong narinig na itinatago ang blatter maliban kung ito ay may milagrong gagawin. Tatandaan nyo, isang pulis na Mandaluyong, di ba, na siyang nag-imbestiga sa isang massacre. Kaso yata ng web yun. Ha? Sinunog ang lahat ng ebidensya. Pati blatter, nawala. Oh, kaya kayo, ayaw nyo talagang tumigil sa mga katarantaduhan ninyo. Di bale, pag-upo, isusumbong ko kayo sa presidente. Yan lahat po ng mga nakaupo na yan. Mga tiwaling mga opisyal ng ating pamahalaan. Mag-text na po kayo habang may panahon pa para matsibak na yung mga yan. Para matanggal na agad yan. Pag-upo, ipatawag na agad sa Malacanang, pagsisipain na yan. Di ba gaya na sinasabi noon ng ating magiting na magiging presidente ng Pilipinas? Di ba si Secretary Abaya? Kunin ko yan, sipain ko yan. Yan po yung sinasabi natin. May dibdib, matapang, matigas, sa kanyang paninindigan. Biruin mo, wala pong nangampanya ng ganyan sa dami ng mga tao sa ating Pilipinas. At alam na alam ng uupong presidente na kapag ka sinabi niya yan, dudurugin ko ang lahat ng droga dito sa Pilipinas. Aba ay kalain mo, imbis na mabawasan ng kanyang boto, nadagdagan. Di ba nagustuhan ng tao? Yung sinasabi niya, tatanggalin niya ang lahat ng mga kriminal dito sa ating bansa. At isa pa po, kagalang-galang na presidente, ipakumpiskan nyo na po lahat ang baril dito sa buong Pilipinas. Maging MILF, NPA, sundalo, police, civilian, wala na pong baril. No? Wala na pong baril. Para nang sa ganon, makita po kung sino ang matapang. Pulis ka, kahit wala kang baril. Nung araw, batuta lang wala namang baril, titigan na lang. Kung sino ang matalo sa titig, di talo, kulong, ganyan lang po yan. Dapat ang gagamit lamang tayo ng baril at ilalabas natin ng ating armory kapag mayroon digmaan. Pero ngayon, total, gusto ng uupong presidente, wala nang gulo sa Pilipinas. Kung ayaw ng gulo, ibaba lahat ang armas dito. Maging kayo ay MILF, kayo ay NPA, anumang uri kayo na kalaban ng ating batas. Bibigyan ko kayo ng palugit para isuko nyo ang lahat ng inyong mga armas. At bumaba kayo, imbes na nasa bundok kayo, sumuko kayo, at nang sa ganon, may reconciliation. No? Halimbawa, dahil gusto nilang mabuhay ng tahimik, bigyan ng sakahin, bigyan ng hanap buhay, para na sa ganon, mawala na po yan. Maraming mga sundalo, maraming pulis na matitino ang nagbuhis ng buhay. Ilang taon na po ang digmaan na yan sa Mindanao, pero hindi po maatapos-tapos. Ano po ang solusyon? Baka sakaling ito na po ang ating solusyon sa digmaan sa Mindanao. Di ba? Yun po ang antabayanan ninyo. Yun po ang aantabayanan natin para nang sa ganoon,
ay makita natin kung ano ang diferensya noon at ngayon. Kung alin ang nagbago noon o ngayon. Sino ang nakapagbigay ng maraming trabaho? Ngayon ba o sa susunod pa? Yan po ang abangan natin sa pag-upo ng bagong presidente ng ating bansa. Ganyan lang po yan. At bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial po muna tayo. Huwag po kayong bibitaw, muli po tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Here's why thousands of Pinoy send money with Transfast.com. Napakataas ng exchange rate ng Transfast. Sa monthly padala ko, my family gets more. Kaya may extra budget si Mrs. Kahit nasa Tuguegarao pa nakatira ang kapatid ko, he can still pick up cash. Transfast has thousands of locations sa buong bansa. For sure, alam nila ang ginagawa nila. Bakit ka pa magtitiwala sa iba? Mag-Transfast ka na. Send money today with Transfast.com. Ang ating mga dating bayani matatagpuan sa pera, sa mga libro, o kaya sa mga monumento. Pero ang mga bayani ngayon matatagpuan sa buong mundo. Mapa Hong Kong, Saudi, Europe, Amerika, Canada, at sa napakarami pang bansa. Halos lahat tayo may magulang, asawa, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kakilala na overseas Filipino worker, in short, OFW. Sila ang mga bagong bayaning Pilipino, ang ating mga global Pinoy. At para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, merong SM Global Pinoy Program, handog ng SM Cares ng SM Supermalls. Madali lang maging member ng SM Global Pinoy Program. Magpunta lang sa SM Global Pinoy Centers at isubmit ang mga kinakailangang requirements at membership fee. Kukuha ang SM Global Pinoy membership card almost instantly na may kasama kaagad na special gifts. At ang bawat miyembro pwedeng magkaroon ng SM Global Pinoy card na ngayon ay lalo pang pinalakas ng E+. Ngayon, ito ay reloadable, tap-to-pay, cashless payment card na magagamit sa SM Supermalls. Convenient dahil hindi na kailangang magdala ng cash para magbayad sa napakaraming establishments, kagaya ng SM Centers and Stores, food outlets at restaurants, at marami pang iba. At pwede rin itong i-reload sa SM, sa ATM, at via cellphone. Kasama pa rin syempre ang mga dati pang perks and privileges ng Global Pinoy Card, kagaya ng access sa SM Global Pinoy Centers. Pwedeng mag-remit, magpalit ng pera, makitawag, maki-internet, maki-charge ng cellphone,
habang umiinom ng special drinks. Sa madaling salita, special treatment. Marami pa ring exclusive perks and privileges at access sa mas marami pang special events ng SM. Worth it maging bayani. Sulit ang lahat ng sakripisyo. Sa SM Global Pinoy, welcome ka dito! Mula sa Smart Communications Incorporated, ang #1 mobile network sa Pilipinas, comes Smart Padala, ang pinakamalaki, pinakamura, pinakasigurado, at pinakamabilis na pera padala service. We invite you to partner with us. Magbukas ng sariling Smart Padala. Gamit ang cellphone o computer, kumita ng 20 to 50,000 pesos kada buwan. No franchise fee. Maliit na puhunan. Kami pa bahala sa pag-promote ng business mo. Sing bilis ng text ang padala ng pera. Sa pinakamababang halaga, sa kahit sinong may cellphone. And be part of the preferred choice ng pera padala sa buong Pilipinas. Kumita ng extra. Magbukas ng sariling pera padala ngayon. Tumawag na sa 845-7777 or 15177 from your mobile phone. Or visit www.smartpadala.ph/piapadala. Bawat tindahan pwedeng kumita ng extra with Smart Padala. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, ano? At dito ay tinatalakay po natin ang lahat ng napapanahon, ano, issue, ha? At kung gusto niyo po na ito ay mapanood, ano, ito how to access sa Kakampi Online chat and social stream, ano? Number 1, i-type lang po ang www.ustream.tv/channel/Kakampi Online on your address bar, no? At number 2, click lang sa social stream, ano, and in the message box choose your logging account, ano? It's either your own Ustream account, Twitter account, or Facebook account, no? At number 3, click lang po ang click the message box and say something. Then hit send. Your message will be sent at the chat box and by the broadcaster, no? At yan po, at yan po yung ating kailangang ano, no, para na sa ganun ay mapanood natin at makapag-chat po kayo dito sa ating programang Wow Action Balita, no? Painit po ng painit ngayon ang nagiging sitwasyon, ano, sa ating bansa. Napakainit po ng panahon, no? Sana lahat po ng alam mo, sabi nga natin kapag mainit po ang panahon, lahat po karamihan ay mainit ang ulo, no? Pero dahil mainit po ang panahon, kaya mainit din po ang pagtanggap. Mainit na mainit ang pagtanggap dito sa ating uupong presidente, no? Marami po ang nananabik, sabik na maupo dito sa kanyang trono sa Malacanang. Ang tanong po natin, sana dito siya mamalagi, no? Dito siya, o kaya doon nga siya sa Davao, pero dapat makita po niya at i-monitor po niya ang lahat po ng galaw ng kanyang mga kabinete, no? Maalala ko nga pala, unahin nyo na po ipakulong si Secretary Abad,
Naku po. At saka si Ochoa. Ayan po ang matitigas na kakampi po ni Noypi. Noypi. No? Yan po yung una nyo ipakulong, sir. Si Ochoa, si Secretary Abad, si Pinoy, si Rojas, lahat po ng kanyang mga kabig nasangkot po sa PIDAP. Ipakulong nyo na agad pag-upo po ninyo. Tapos isunod nyo na po yung mga protektor. Unahin nyo na po yung mga protektor sa iba't ibang tanggapan. Gaya po ng anti-gambling. Siyempre, kapag happy ka ng anti-gambling, alam mo na may gambling sa iyong nasasakupan. Anti-drugs campaign o PDEA o ay di alam mo rin ang kung nasaan ang mga droga o sibakin mo na rin. Kung kinakailangan tanggalin mo ang PDEA, yung buong PDEA agent, itira mo lang ang matino. Baka sakaling magkasunod-sunod na po ang war against drugs. All out war kayo sa droga. All out war kayo doon sa mga cotton cups. All out war kayo doon sa mga protector. All out war kayo doon sa mga umiikot na LTO, LTFRB, MMDA, Police, Highway Patrol Group. Pagsisipain nyo po yan. Lagi na lamang po yung mga nasa terminal ng mga kolorum. Terminal, illegal terminal ng bawat mga sasakyan. Papostehan nyo po yan. Papusasan nyo yung mga tarantadong mga pulis na yan na ayaw tumigil ng kaiikot. Imbis na sila ay magpatrolya at manghuli ng kanilang dapat hulihin ng mga kolorum. Hindi po nila ginagawa yan. Itambak po natin yung illegal terminal dyan sa may sakop ni Barangay Chairman Dennis Aguilar. Dennis Aguilar ng Sapote. Illegal terminal po. Illegal terminal. At subukan mo nga tawagan itong Barangay Tambo. Barangay Tambo. At kung pwede nating makapanayam itong si Barangay Captain De Leon. Barangay Captain De Leon. Para na sa ganon ay maitanong natin sa kanya kung ano topic sabihin mo tungkol sa blatter. At sa peace in order. Kasi kailangan po natin yan. Yung sinasabi nating blatter, kailangan lantaran po yan at ipinakikita sa tao. Kapag ka nangangailangan sila, idinedemanda mo at inirereklamo mo yung tao, kailangan ipakita mo yung blatter na yan kung sino ang nagdedemanda. Meron ba namang ganon? Inirereklamo yung tao, pagkatapos ayaw mo ipakita, paano nila sasagutin? Ako man ang abogado, hindi mo ipapakita, paano ko sasagutin ang sinasabi ninyo na naka-blatter at inirereklamo ko? Mga anak kayo ng teteng, hindi pa kayo mga tamaan ng kidlat, kung saan nyo natutunan ang batas na yan na para itago lamang ang blatter na yan? Hindi ba ninyo naiisip na kayo ay batas? Na dapat ang unang-unang batas na susunod ay kayo. Kayo ang batas. Kayo ang butas. Kayo ang ayaw sumunod. Kaya nga sabi ko kapag ka ako'y sinisita ng pulis, sabi ko nga bakit? Kayo lamang po ba ang may karapatan na tumakbo ng walang plaka? Dapat nga lahat po ng alagad ng batas, may plate number ang kanilang mga sasakyan. At lagi rin kayo naka-helmet. Tapos kami, higpitan nyo. Higpitan nyo kami dahil kami hindi pulis. Akala nyo. Di ba? O sino may panukala ng batas na yan na kailangan may helmet? O ano ngayon?
Sino yung tarantadong gumawa ng batas na yan? Na kailangan lahat ng nakamotor ay may helmet. O ngayon, di ba ginagamit ng riding in tandem, mga hold-upper, mga magnanakaw, kung saan-saan, ano ang ginagawa? O, nahuli ba ninyo? Wala. Na kayo ng teteng, gumagawa kasi kayo ng batas. Pagkatapos, dapat, kung gumagawa kayo ng batas, bigyan nyo naman ng panahon at konsultahin nyo naman ang taong bayan kung yung batas na yan ay pabor sa bayan o pabor sa bulsa ninyo, mga tarantado kayo. Panay pabor po sa inyo yung batas na yan na ginawa po ninyo. O ngayon, sino po ang nagdudusa? Taong bayan. Kasi hindi walang ma-resolve ang kaso dahil nakatakip ang mga mukha nila. Tapos sasabihin nyo, o ikaw, bakit dalawa kayo? Riding in tandem siguro kayo. Kaangkas mo lang ang pamilya mo, kaangkas mo yung kaibigan mo, pagbibintangan ka, riding in tandem. Di ba? Mahirap lang po kaming tao, kaya motor lang ang kaya naming bilhin. Hulugan pa nga. Pagkatapos, pag-iinitan nyo yung mga motor, kasalanan po nyo yun. Wala po kayong pangil Ang pangil po ninyo, pabaliktad. Ang kinakagat lamang ninyo, yung kaya ninyo. Pero yung may pangil din, nakagaya ninyo, wala. Wala kayong pangil. Mga duwag. Hindi kayo gumaya kay Presidente Duterte. Pagka sinabi niya. Walang bawian. Pag sinabi niya, sipain kita. Ganon sana. Hindi, pagka sinabi mo, sige, tawagin mo kung sino padrino mo. Di ba nangyari yan doon sa Pateros? Pinatawag yung padrino ay lumabas. Yung hari. Tapos, hinamon siya ngayon ng draw. Akala niya sa pelikula lamang ginagawa yon. Ay ginawa sa tunay na buhay. Bunutin mo. Hindi niya ngayon mabunot. Gusto mo, mauna ka ng damputin para ipakita ko sa iyo na hindi lamang sa pelikula ginagawa ko ito. Alam nyo na yun kung sino. Sino ba mabilis bumunot ng baril? Kaya nga yung sabi, dapat ka ng kalusin. Di kinalos siya sa simbahan pa. Mga taon labas ang kumalos sa kanya. Malupit ka Kaya minsan sabi nga natin, hindi masama ang may NPA. Sundalo rin yan Sundalo. Di ba? May mga sundalo tayong totoo. May mga sundalo tayong hindi totoo. Pero kaanib po ng pwersa ng Pilipinas o ng Armed Forces o AFP, no? Pero anong nangyayari? Nagiging magkalaban bandang huli. Ano pa yung 44 SAP na namatay dahil lamang sa kawalang hiyaan, dahil lamang sa kasakiman, sa dolyares na premyo ng ibang bansa o yung reward. Money. Di ba? Sino ba ang nagbuhis ng buhay? Kayo ba? Di ba? Yung maliliit na tao na matitino na gustong ipatupad ang kautusan ng kanyang higher command. Pero anong nangyayari? Patay ang 44 SAP. Di ba? Naalala nyo? Yung magagaling nating police para lamang sisiw na pinagbabaril doon sa area na yan. Ang tanong po natin, sana wag na pong mangyari ulit.
kung ang mga opisyal na lousy, na kagaya ng mga opisyal nila na nagbigay ng kautusan, kasama po si Purisima, ang lintik na Purisima na yan, suspendido na, nakakapag-order pa, suspendido na, sinusunod pa. Gaano ka kalakas? Anak ka ng Purisima. Oh. Pagkatapos, yan ang dapat mga makulong. Makulong kaya? Ang tanong po natin. Kasi may kanya-kanyang grupo yan. Oh. Kanya-kanya saluhan yan. Sana, huwag mangyari yung Brad, kasama natin yan. Brad, kakampi natin yan. Brad, atin yan. Brad, ito lang ang alam kong hanap buhay eh. Brad, pasensya ka na. Pagbigyan mo na to. Kakampi yan. Kasama yan. Nung ikaw ay nangangampanya, utang na loob. Utang ng loob na yan. Walang katapusan. Oh, di ba? Lagi na lang tayong may utang na loob. Utang ng loob yan, no? Kaya nga sabi natin si Pinoy, Gloria, mula noon hanggang ngayon, utang ng loob. Ngayon kaya, may utang na loob ba? Sana wala na. Ibinoto nyo ako? Gusto nyo ako? Tutuparin ko lahat ang ipinangako ko. Pero, utang na, hindi ko kayo bibiguin. Utang na, hindi ko kayo pagbibigyan. Basta itama nyo ang inyong ginagawa, utang na, pagbibigyan ko kayo. Yan ang dapat. Kaya tayo, sabi nga natin tawagan mo nga Allen, yung tambo. Baka pwede natin ma-interview si Kapitan. Oh, yung teka. 853-2065. De Leon, kung pwede natin ma-interview, no, tungkol doon sa blatter. Reaction lang sa blatter, no? At saka sa peace in order, no? At kung wala ang kapitan, yung XO, yung tarantadong XO na yan, yan ang ano natin, no? Para itanong natin sa kanya. At ito ay gusto nating malaman, ano? Yung lahat ng kanilang mga ginagawa diyan sa tambo, no? At isa sa pinakamaganda, yung makita natin, yung sinasabi natin, yung wala na sagot. Sige. Kaya tayo, sabi nga natin, madali tayo. Basta ang gusto lang natin malaman natin, kung sino-sino ang ating dapat na lapitan. Ang nangyayari, yan ang binigay na number sa atin At siguro wala. Pero nagre-ring. Sige. At antayin natin yung pagsagot nila, no?
Sapagkat yan po talagang gusto natin na makita ha? At yan ang ano natin, ano? Ha? O sige, isa na lang. Pagka wala itong kay ano. At para na sa ganon makita natin yung gusto natin na lahat sila ay maanuhan natin, ano? Kasi kakaiba yung mga nagiging pinakikita nila sa tao, ha? At siguro yan ang kailangan natin. Para na sa ganon, hindi natin na basta-bastahin, no? Ang nasabing mga taong yan, kapag kayong sinasabi natin lagi na lang tayong kumisan ha? Kaya mo na. At siguro gusto natin talagang ayan, at ayun, napakalakas daw ng ulan sa Cavite, no? At yan ang sinasabi natin, ano? At lahat yan, no? Lahat po ng sinasabi natin ay kailangan mas maganda kung yun ay ako, nawala na naman yung inaano natin, ano? Para na sa ganon ay matigil na yung mga katarantaduhan ng nasabing mga taong yan, no? Yung mga nagbibigay ng mga walang kakwenta-kwentang mga impormasyon, gaya po na sa Tambo, hindi po maganda, no? Hindi po maganda na yung nasabing ano na yan ay panatilihin, no? Na manatili yung sinasabi po natin na pagtatago ng mga blatter sa kanilang mga lugar. Nakakalungkot isipin na kung bakit sila mismo ang nagkakaroon ng problema, hindi po yung mga tao na pumupunta roon, ha? Biruin mo, nagpakilala ng kamag-anak, ayaw pa rin ipakita. Ano ba yan? Napakahalaga po ba nung mga nakalagay dyan? Para na sa ganon, hindi makita at mabasa? Nako, ha? Kaya sinasabi nga po natin, lahat po kayo, kapag nagpa-blatter kayo, ha? Dapat malaman po natin, ha? Malaman po natin kung bakit ganyan na lang, ha? Ganyan na lang ang ginagawa ninyo. At lagi na lang kayong ano, ha? Mas maganda kung wala na kayong maging problema, ay yun ang talagang nararapat na ginagawa ng isang barangay XO, no? Wala na nga kayong ginagawa dyan, tapos tapos ganyan pa kayo. Nako, nakakatakot po yan, no?
Okay, at paatras na po tayo na paatras, ano? At 30 minutes, okay. At yan po ang ano natin, ano? At kung yaan ay makikita po natin, no? Para makilala yung mga taong talagang tapat sa kanilang mga tungkulin. Aba, tapat sa kanilang mga tungkulin ay makita po natin, no? At tawagan mo nga si Kapitan Dennis Aguilar, etong number, at eto, ano ba yan? 382-4892. Oo. Kapitan Dennis Aguilar. Nasa Pote. Busy? Okay. At tawagan mo uli at 382-4892, no? At para na sa ganon ay malaman natin kung yung sinasabing mga ano na yan ay makarating sa kanya kaalaman na yung mga illegal terminal na mga kolorum doon di umano sa kanyang nasasakupan, aba ay ang nakaposte daw di umano may baril na nakita sa kanyang baywang na isinusukbit. Aba, totoo po ba yan? Barangay Captain Dennis Aguilar. Aba, nakakahiya, ano? Ha? Pangalan pa lamang At yung napakaraming ano, no? Napakaraming ano na to. At yan ay ating pong aanuhin, no? At hello. Sino to? At dito, no? At pakisagot mga anak ko 'yan. At kasi ang kailangan natin ay anuhin natin yung lahat ng ating mga ano, no? Oo. At gusto natin na ang ating mga tinatalakay ay magkaroon po ng makarating sa kanilang mga kaalaman na talagang gustong-gusto po natin na itong mga kautusan po nila, yung kautusan po nila ay makuha natin, no? Makuha natin, makuha po natin yung nasabing ano na yan, no? At kung sinasabi natin na ang talagang tingnan mo nga kung alin dito yung katatawag pa lang. At ano, para na sa ganon, pakitext mo lang, sabi mo pagkatapos ng programa ko. Tsaka siya, ano. At iyan ay ating kailangan yung mga barangay captain na yan na dapat ay siyang mamuno sa kanilang mga nasasakupan. Hindi dapat na sila ay mamuno sa katarantaduhan at kailigalan. No, gaya po ng barangay captain dyan, nasa Pote, si Dennis Aguilar, ang barangay chairman. Bakit? Kung totoo na may mga illegal na mga kolorom dyan sa inyong lugar, aba, ipalayasin nyo po yan. Bakit hindi po nyo turuan ng iparehistro nila yung kanilang sarili? Pakitanong mo kung sino yun, kasi hindi nakaphone book sa akin
At yan ang yan po yung pinaka-importante na kailangan natin ay makita natin na sila ay sincero sa kanilang mga ginagawa o kanilang tungkulin na dapat ay sundin nila ang batas, yung batas na talagang dapat na ipinatutupad. Hindi yung batas ng pera ang kanilang tinitingnan lamang. Kapag ka may pera, bulag na sila. Kapag ka may pera, bingi na sila. Pag may pera, sarado na ang bibig nila. Ano ba yan? Palagay ko kay Presidente Duterte, hindi pwede yan. Dapat lang sa inyo. Dapat lang sa inyo pagsisipain sa inyong mga pwesto. Kung hindi nyo kayang ipatupad ang totoong batas, tumigil na kayo sa inyong mga ginagawa. Para na sa ganon, hindi na kayo pamarisan. Sibakin ang dapat sibakin. Alisin ang dapat alisin sa pwesto. Iwanan ang dapat iwanan kung malinis ang kanyang trabaho. Sino man yan, kalaban man yan o hindi, basta siya itumutupad sa kanyang tungkulin, iwanan. Malinis ang record, yan po ang pinaka-importante. Para na sa ganon, hindi po tayo makitaan ng alingas-ngas. Kagaya ng mga ginagawa ngayon, sinasampahan ng mga kung ano-anong kaso. Di ba? Kung ano-anong kaso, sinasampahan. Dapat makulong, ang dapat makulong. Ang may kasalanan, dapat may kasalanan. Kasuhan. Di ba? Yung batas natin, pantay-pantay. Yun yung sinasabi natin, yung batas ay pantay-pantay. Kailangan lamang, kung ikaw ay nagkasala, bigyan ka naman ng tamang hustisya. Maging ikaw ay mahirap at walang pera, bigyan ka ng abogadong magtatanggol sa iyo. Dapat naman, ngayon, na ang uupong presidente ay maglagay ng mga dikampanilyang abogado para ipagtanggol naman ang mahihirap na tao na talagang kaya lamang nangyari yun dahil sa kanilang pagtatanggol sa sarili o kaya ay dumepensa. Pinasok ang aming bahay, pinagtanggol namin ang aming sarili, kaya namin nagawa yan. Dapat yan ang mga binibigyan ng pagkakatao kung totoo. Pag-aralan mabuti bago siya hatulan. Hindi yung pag-aralan mabuti bago siya hatulan. Pag-aaralan muna kung ilan daan taon ang isang kaso. Kagaya na lamang po ng ampatuang case. Tinatawagan po natin ng pansin. Sana po, matagal na pong kaso yan. Ang lahat na may hawak ng kaso na yan, pagsisipain nyo na po sa kanilang mga pwesto. Para na sa ganon, hindi na po sila pamarisan. Palitan ng matino at hindi korap ng mga piskal at hukom. Na sila ang dapat sumusunod sa batas, sila itong korap. Korap sa kanilang mga kliyente. Milyon-milyon ang tinatanggap po nila, pero sumisweldo po sila sa taong bayan. Ang taong bayan po ang nagpapasweldo sa kanila. Sino po ang pinahihirapan ng mga hukom at piskal na yan? Ang taong bayan na silang nagbabayad ng tax para ipasweldo po sa kanila. Ngayon, ang papahirapan ninyo, yung mga nagbabayad ng tax, grabe kayo. Ano kayo? Hello? Ano kayo? Kayo na lang ang hari sa mundo? Wag naman.
Isa lang dapat ang maghari sa ating mundo, ang nasa itaas. Ang pangalawa, ang presidente. Pagkatapos, isunod nyo na po yung paggalang sa mga media. Sapagkat ang mga media po ay hindi po kalaban. Kami po ay nagpapalabas lamang ng aming mga nakukuhang balita. Hindi po kami kalaban ng sino mang tao maliban doon sa gumagawa ng hindi tama. Yan po ang kalaban ng aming mga grupo. Natural, kung makita ka ng media na gumagawa ka ng kabulastugan at nakunan ka namin, natural, kukomentaryohan ka, ilalagay ka sa dyaryo kung sila'y manunulat. Kung sila naman ay nasa TV, tiyak na ikaw ay papakita sa TV. Kung sila naman ay broadcast media, aba, di i-broadcast kanila. Kung nasa internet naman, aba, mapupunta ka sa social media. O, di ba? Katakutan ninyo kapag kayo ay napunta sa social media. Dahil hindi na kayo mawawala. Ha? Mawala man kayo, ang inyong ginawa ay hindi pa rin mawawala. O, di ba? Kaya lagi po tayong lumagay sa tama. At dahil sa tayo ay yung mga mangyayari, no? Aling pakikuha mo nga, baka may listahan si ma'am ng yung kung sino yung napipisil na maging PNP chief. Oo. Baka pwedeng mahingi natin, oo. At para na sa ganon ay makita natin kung sino yung mga uupong kabinete niya, no? At yan ay isa sa ating sinasabi na kapag yung ganyan ay makita po natin na sana ay maging makatotohanan tayo. Makatotohanan tayo. Hindi po tayo dapat nagpapaniwala sa mga sabi-sabi lamang. Kailangan may ebidensya po tayo. Kailangan patunayan po natin yung ating mga sinasabi. Di ba? Ako, kagaya ko. Ako mismo nag-iimbestiga. Ako pumupunta sa area. Kaya alam ko kung ano ang sasabihin ko. At nakikita ng dalawang mata ko, naririnig ko, nakakausap ko. Kayo, hindi. Dahil nandyan lang kayo sa inyong pwesto. Ayaw niyong lumabas. Hindi kagaya ng inyong lingkod, lumalabas po ako para mangalap ng mga balita. Oh, di ba? Hindi yung umaasa lamang kayo sa inyong mga reporter. Dapat gumagawa rin po kayo ng pagsasaliksik. Oh, ganun. Ganun talaga. Oh, di ba? Ang gagaling, di ba? Ang gagaling po. Masasabi ko, kapag ka ang mga naiupo ng ating presidente ay kagaya ni Ted Filon sa MMDA, malamang maituwid yan. Pero kung kukuha rin kayo, pagkatapos hindi maitutuwid, ay mali, hindi pa rin tumama. Tumama na kami sa iyo, sana lahat ng iuupo mo, tumama ka naman. No? Tumama ka at tiyak, kapag ka tumama ka, kagalang-galang na presidente, doon sa i-appoint mo, mas maligaya kami kung ikaw ay tatama. Pero, kapag doon sa itinalaga mo, sa bawat posisyon, yung masiselang posisyon, at hindi tumama, mas malulungkot po kami. 100% na kami talo. Nanalo kami sa iyo,
Pero ang in-appoint mo, talo kami. Yan. No? Kaya lahat po ng i-appoint nyo, pasubaybayan nyo po. Kung tama ang kanilang ginagawa, good. Kung mali, sipain agad, huwag pamarisan. O, ganyan. Ganyan lang po. No? Gaya ng ginawa nyo pong pagpapatino sa Davao. No? Gaya ng ginawa nyo pong pagpapatino sa Davao doon sa mga kriminal na talagang kinakailangan lipulin, dapat lipulin ng ating batas. Ang batas ay batas. Walang kinikilingan, walang kapatid, walang magulang, walang kaibigan. Nako. Ito yung mga maitatalagang masiselang posisyon, ano? Cabinet member ng presidente ng ating bansa. Number 1, Senador Alan Peter Cayetano. Nako, Secretary of Justice. Wow. Foreign Affairs. Wow. Bigat. Perfecto Yasay. Acting Secretary of Foreign Affairs. Wow. Perfecto. Tama. Perfect ka na talaga. Si Yasay. Ito yung nasangkot, di ba? Hindi ba ito nasasangkot? Si Yasay? Perfecto. Sana yung pangalan niyang Perfecto, wag Mayasay. No? Acting Secretary of Foreign Affairs. Carlos Sani Dominguez, Department of Finance. At Chief Superintendent Ronald De La Rosa, Mima Ropa, Police Officer in charge. Chief Superintendent Ramon Apolinario, and Chief of Staff, the PNP Anti-Carnapping Group, Senior Superintendent Rene Aspera, PNP Chief. Wow. Yan po yung mga masiselang posisyon, ha? At Department of Transportation Communication, Art Tugay. Department of Transportation Communication, Art Tugid. Ha? Nako, ay hindi ko tuloy mabanggit. Communist Party of the Philippines, Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources, Department of Labor and Employment of Department Social Welfare and Development. Wow, ang galing mo, ha? Lahat na yata ng posisyon na maganda na nakuha mo. Gilbert Gibo Chodoro III, Department of National Defense. Sa bagay, magaling ito si Gibo. Mabuhay ka, Gibo. Peter Laurel, Department of Education. Tama yan, pagtatanggalin mo at pagsisipain mo yan sa DepEd. Walang kakwenta-kwenta yung mga nandyan eh. Jesus Dorisa, Peace Process. Silvestre Bibot Belo III, Peace Process Communist Side. Salvador Panilo, Presidential Spokesperson. Ito? Panilo ka talaga. Ha? Salvador Bimbong, Medialdia, Executive Secretary. Andrea Domingo, Pagcor. Di ba itong Andrea Domingo dati na sa ano to? At yan sa Pagcor. Mark Villar, Department of Public Work and Highways. Sana tumama naman po ang highway natin, hindi po makorap. Manny Piñol, Department of Agriculture. Yan. Ang mga importante po eh. Ha? Pero ang hindi ko lang po na anuhan dito, sana hindi na po muna niya itinalaga si Secretary of Justice, Alan Peter Cayetano.
Hindi po ako against sa kanya. Kaya lang, linisin po sana muna niya yung kanyang bakuran. Yung bakuran ng kanyang asawa. No? Ay titingnan natin. Dahil Secretary of Justice ka, napakataas po na position po ninyo. Etong nasabing anti-carnapping group, ay baka dadalawa lang ang tauhan nito. Sana damihan. No? Itong si Chief Superintendent Ronald De La Rosa, Mimaropa, police officer in charge. Tapos, Superintendent Ramon Apolinario, ang Chief of Staff of the PNP Anti-Carnapping Group. Senior Superintendent Rene Aspera, PNP Chief. Saan kaya nanggaling itong mga ito? Tiyak, siguro, mga tiga Mindanao ito. No? Tama lamang po yun. Kaya lang, sa bagay, itong si Gibo, napakagaling na tao nito. Tumakbong presidente rin to, di ba? Kaya lang natalo. Laurel, mahusay din ng mga Laurel. Dorisa, sana hindi madurisa tayo. At itong si Bebot Belo, Peace. Wow. Panelo. At ba't wala rito si sa bagay, sa cabinet member lang niya to. No? At doon sa ibang position, no? Ay wala pa yung sa MMDA, no? Sa transportation at Department of Finance, Mimaropa, Communication, ito Artoged, yan, Department of Transportation, Communication, DTI pala ito, Department of Transportation, Communication, at hindi rin yung iba naman, buti nga natanggal din. Si Dinky walang pakialam Suliman, no? Yan, natanggal na kayo lahat. At para naman sa ganon ay mula sa taas sana magbigay agad ng kautusan. Tiyak kapag kayo ay nagkakaso, pasok kayo kay Secretary Alan Peter Cayetano, no? Secretary of Justice ba naman, tapos kayo dyan. Kaya 3 hanggang 6 na buwan, solve. Unahin ang tagiig, all-out war sa droga. Sa buong bansa, all-out war. Lipulin ang mga, hindi yung maliliit na isda lamang ang dapat lipulin dito. Ang ultimatum ibigay ng uupong presidente ay all-out war doon sa mga big-time syndicate ng droga o yung supplier. Tapos yung makukumpiska kapag iprinisinta doon sa nasabing hukuman, agad kunin. Huwag iiwanan. Huwag iiwanan doon. Tapos, kapag nakuha na po at nakita na po ang ebidensya, lalo't droga, dalhin doon sa imbornal. Huwag doon sa dadalhin sa dagat. Baka lahat ng isda ay maging adik. No? Doon na lang sa yung ano ba yun? Yung septic tank. Doon ibuhos lahat ng drogang makukuha sa buong Pilipinas. Nung gumawa sila ng hukay, nakakasinlaki ng tunnel. Pagkatapos doon,
tubigan. Oh. Walang mapipirisyo, walang nakaamoy ng usok. O hindi kagaya nung ipapakita nyo, ito, andito lahat, nakatambak ang ating mga droga. O tapos hindi mo alam kung napalitan na po ng tawas yun. Palagay ko naman hindi na kailangan turuan ang uupo na presidente ng Pilipinas sapagkat sanay po siya makipaglaban sa mga kriminal. Sanay po siyang humarap sa mga yan. Kaya ang kailangan po natin dapat po ay ang kailangan po natin bigyan natin ng tamang panahon. Bigyan natin at tuldukan ang lahat ng mga protektor. Kayo mga kapulisan, lahat ng mga opisyal ng ating PNP, sino man, mga kabinete man, tumigil na kayo. At kung hindi, sisibaking ko kayo, pakukulong ko kayo, at ipapiring squad ko kayo. Dapat mag-sample po kayo. Yung pinakamalaking droga sa buong Pilipinas, isample po nyo sa Luneta. Pagkatapos, isample nyo rin po yung nasabing pinakamalakas at pinakama-impluensyang protektor sa buong Pilipinas, isample nyo rin po sa Luneta. Yan po ang hiling ng programang ito. Para na sa ganon, lahat ng bumibili niyan, matigil na po. Yung sakit ng ulo ng mga magulang, kapatid, anak, bayaw, lolo, apo, biruin mo ang tatanda na, nagdro-droga pa. Papasibol pa lamang na kabataan, nagdro-droga na. Dahil sa mga katarantaduhan ng mga pinanser na yan at mga protektor ng mga droga sa buong Pilipinas, lintek, hindi pa kayo tamaan ng mga kidlat. Ngayon, tapos na kayo. Susumbong ko kayo kay Presidente. Maawa kayo sa mga taong biktima niyan. Kung minsan makikita mo sa kalsada, kumakanta na lang ng Do-Re-Mi. Kasunod ang kanyang magulang, anak, uwi ka na. Anak, kumain ka na ba? Anak, tama na yan. Oh, di ba? Nakakalungkot isipin na maging kayo, tayong lahat ay biktima ng droga na yan. Sapagkat ang mga magulang natin, ang mga anak natin, apo natin, kaibigan natin, kakampi natin, lahat sila ay may mga anak na biktima ng droga. Pagkatapos pagka dinala mo sa rehab, magbabayad ka pa, lintek talaga. Wala na pong katapusan ang paghihirap ng taong bayan. Ngayon ay tuldukan nyo na po, kagalang-galang na presidente, ang lahat ng nagiging problema at salot sa lipunan dito sa ating bansa. Grabe. Anak ng teteng talaga. Kung pwede lang ihampas ko itong sa mga tarantadong mga pinanser at ng mga droga na yan, ay talaga naman po, ay mahirap lang sabihin na ako man ay nanggigigil sa mga nasabing pinanser ng mga droga na yan. Kung iisa ka lang, aywan ko. Pero sana lahat ng ating mga kababayan, makiisa na po tayo laban sa droga. Sana lahat ng pagsusumbungan namin ay totoong huhulihin, hindi pipirahin at pipitsain ang nasabing mga kriminal at mga nagtitinda ng droga. Subukin nyo ako. Subukin nyo. Subukin nyo lamang po ako at ako'y magbo-volunteer para itong programang ito. Tutulong akong hulihin ang mga salot ng lipunan dito sa ating bansa. Subukan nyo po ang Wow Action Balita. Para nang sa ganon, ay nako, tapos na po ang oras natin. No?
Kaya tapusin na po natin to at baka mahirapan si Allen, no? At maraming salamat po sa lahat po na nakikinig sa ating programang Wow Aksyon Balita, no? At sana lahat po ng mensahe ko sa ating presidente ay tumimo sa kanyang puso. Tumimo sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso na lahat ng mga sinasabi po natin na tayo bilang isang Pilipino, makiisa po tayo. Laban sa droga, laban sa lahat ng mga kriminal dito sa ating bansa. Mabuhay ka, kagalang-galang na presidente. Siyempre, maraming salamat po sa ating station manager na nagduktong ng ating oras, no? Siyempre kay Ma'am Ped Nicodemos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng Kakampi. Maraming salamat po. Sa Martes ulit at Merkules, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon. Mabuhay po ang lahat na nanalo. Mabuhay po ang lahat ng tuwid na daan. At ayan, pinalakpakan din po tayo kahit minsan lang. No? Thank you, O biruin mo, nakatikim ka ng 3 awitin mong paborito, dito lang sa programa ko. At ayaw kong marinig yan sa ibang himpilan, Kayo, nangungopya kayo, Pag nangopya kayo, lagot kayo kay Allen. Si Allen lang nakakaalam niyan. Okay. Magandang hapon at babay sa inyo ng malakas na ulan sa Cavite daw. Thank you. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan.